Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Yepes Diana Marie at ngayon tatalakayin natin ang Module 5 kung saan ito ay ang survey questionnaire. At malalaman rin natin kung ano ang kahalagahan at mga disadvantage ng survey questionnaire. So una, ano nga ba ang survey? So, ang survey ay isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga datos o impormasyon sa isang deskriptibong pananaliksik. Sa madaling salita, ang survey ay napakahalaga sa pananaliksik dahil ito ay nagsisilbing gabay o instrumento sa pagkuha ng mga datos para makompleto ang pananaliksik. Ayon nga kay Good, 1963, ang survey ay listahan ng mga planado at pasulat na tanong kaugnay sa ibang tiyak na paksa. So, ang survey, ito yung mga, alam naman natin yan dahil nakapag-research na tayo or nakasaliksik na tayo sa grade 12 at saka sa second year. So, napagdaanan na natin yan at mayroong mga nasa papel, mayroon ring mga nasa online. Ang questionnaire ay isang set ng mga tanong na kinakailangan upang makompleto ang pananaliksik. Ito rin ang pinakamabisa at pinakamadaling instrumento ng survey. So, ito, kung meron tayong survey, ang nilalaman ng survey ay tinatawag na questionnaire. Ito yung mga tanong, mga statements na nakalagay sa survey. So, meron tayo ditong mga advantage at disadvantage ng questionnaire. Una, meron tayong advantage. So, sa mga advantage, una, ang questionnaire ay madaling gawin. Oo, madaling gawin ang questionnaire sapagkat gagawa lamang tayo ng mga tanong at ibibigay natin yan sa mga respondente natin na kung saan sila na ang sasagot o tatanungin natin sila para makumpleto ang mga datos na hinahanap natin. Or pwede ring ang mga questionnaire na gagamitin natin sa ating pananaliksik is galing sa social media o sa internet, online, na kung saan merong mga accurate na mga reference or mga author. Pangalawa, ang distribution nito ay madali at hindi magastos. Madali siya sapagkat gagawa lamang tayo ng katanungan at ibibigay sa respondente. Hindi siya magastos kasi pwede natin siyang isulat, pwede rin nating i-print kung may mga printer. Pero sa panahon ngayon, sa makabagong teknolohiya, mayroon na tayong iba't ibang social media platforms na maaaring gamitin sa pananaliksik. Pwedeng sa social media na Messenger, pwede ring mga Google Form. Kaya napapadali at nagiging hindi magastos. So, pangatlo, ang mga sagot ng mga respondente ay madaling i-tabulate. Sa panahon ngayon, madali na lamang na i-tabulate ang mga sagot ng respondente kasi meron na tayong mga aplikasyon kagaya ng SPSS sa mathematics at saka JASP. Maaari rin nating mamano-mano, maaari kasi meron na tayong mga gabay. Pang-apat, ang mga sagot ng respondente ay malaya. Malaya ito sapagkat galing ito sa kanilang mga puso at mga opinyon. Galing talaga sa kanilang mga na-experience. Kaya nagiging malaya ang kanilang sagot. So, panglima, meron tayong maaaring magbigay ng mga confidential na impormasyon ang mga respondente. Mahalaga na makapagbigay ng impormasyon ang mga respondente. Pero, mas mahalaga na makapagbigay sila ng mga ito sapagkat ay nakapagbibigay ng mga confidential na impormasyon ang mga respondente sapagkat dito, maaaring sa pamamagitan ng pananaliksik, mas nakikilala nila ang kanilang mga sarili. Kaya, malaya nilang na ibibigay ang mga impormasyon na kinakailangan sa pananaliksik. So, pang-anim, maaaring sagutin ng mga respondente ang questionnaire sa oras na gusto nila. Oo, dahil ang pananaliksik ay hindi lamang
nakaayon sa mga mananaliksik, dapat nakaayon rin ito sa mga respondente. Kaya sa oras na gusto ng mga respondente, maaari nilang masagot ang mga katanungan. Panghuli, meron tayong higit na accurate ang mga sagot ng respondente. Oo, sa mamamagitan ng survey questionnaire, higit na accurate ang sagot ng mga respondente dahil aktual na nagkakaroon ng sesyon ang respondente at ang mga mananaliksik. Kaya nagiging accurate ang sagot. So, dito naman pagkatapos ng advantage, dito tayo sa disadvantage. So, una, hindi ito maaaring sagutin ng mga hindi marunong bumasa at sumulat o mga literate. Tayo, as a mga mananaliksik, kailangan rin nating isaalang-alang sa ating pananaliksik ang mga respondente. Dapat, kung hindi sila marunong bumasa o sumulat, gabayan natin sila. Pero kung hindi talaga kaya, maaari namang huwag na lang natin silang isali sa ating pananaliksik. Pangalawa, maaaring makalimutang sagutan ng ilang respondente ang questionnaire. May mga panahon na ganyan ang nangyayari sapagkat pinababayaan lamang ng mananaliksik ang mga respondente. Kailangan, kapag nagbigay ka ng mga katanungan, ipa-follow up check mo ang mga respondente para naman madaling matapos ang pananaliksik. So, pangatlo, maaaring magbigay ng mga maling impormasyon ng respondente, sinasadya man o hindi. Dito, may mga research na basta-basta na lamang. May mga mananaliksik na basta sige na, bigay ko na, okay na yon. Hindi. Dapat kapag nagbigay ka ng mga katanungan o ng survey mo, kailangan talaga na ihanda mo silang ipa-follow up mo sila para malaman mo kung ano na yung progress ng pagsagot nila. Kasi maaaring kapag hindi mo sila gabayan, maaaring mali yung masagot nila or sinasadya man o hindi. So, pang-apat, maaaring hindi maintindihan ng respondente ang ilang katanungan sa questionnaire. Maaaring hindi sakop ng kanilang learning yung mga nandoon sa questionnaire, kaya hindi nila maintindihan. Kaya kinakailangan ng gabay ng bawat mananaliksik. So, yan yung survey questionnaire. Ang survey questionnaire, ito yung ginagamit para makapangalap ng datos, para makumpleto ang datos o impormasyon na kinakailangan sa pananaliksik. At ang mga questionnaire naman, ito yung mga katanungan na nakalagay sa survey. Merong mga advantage at disadvantage ang questionnaire at dapat natin yung isaalang-alang sa paggawa ng research or pananaliksik. So, yun lamang po. So, meron pa pala. Panglima, maaaring maging napakalimitado ng pagpipili ang sagot ng mga respondente. Dito sa pananaliksik, lalo na sa survey questionnaire, maaaring limitado ang pagpipili ang sagot ng respondente kasi ito ay nanggagaling lamang sa kanilang opinyon. Kaya, maaaring limitado. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panunood.